Hallelujah, 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 Hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kaniya na nilulustay nito ang kaniyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang hapon, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga tungkol sa tusong katiwala. Siguro, nais ng katiwalang ito na sa kaniya mapunta ang pag-aari ng kaniyang Panginoon. Binanggit dito na nilulustay niya ang ari-arian ng may-ari.
kaya tinanggalan ito ng kapangyarihan bilang maging katiwala. Sa bandang huli, imbis na magpakumbaba at magbago, ay hindi siya naging tapat sa kaniyang Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magandang itanong natin sa araw na ito, paano po ba natin pinahahalagahan ang mga bagay, ang mga galing, ang mga talento, at mga yaman na mayroon tayo? Kinikilala ba natin ito bilang mga grasya at biyayang kaloob at nagmula sa Diyos? O baka naman binabaliwala natin ang mga ito at hindi binibigyang halaga? Alam po ninyo, ang bawat isa sa atin pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang uri ng talento at kakayahan. Ang nakalulungkot, yung iba sa atin, hindi natin ito pinalalago. Dahil sa takot, madalas pinanghihinaan tayo ng loob at wala tayong ginagawa. At hindi natin napapansin ang mga kakayahan na mayroon tayo sa ating buhay. Ang mas nakalulungkot pa, kadalasan hinahanap natin sa ibang tao ang mga bagay na wala tayo. Ngunit ang mga bagay na mayroon tayo sa kasalukuyan, kadalasan kinalilimutan natin at hindi binibigyan ng pansin. Kadalasan, pinangungunahan tayo agad ng takot at pangamba. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo sa araw na ito na tignang muli natin ang ating mga sarili. Dumating na ba sa puntong dahil sa pagnanais nating maangkin ang maraming bagay sa mundo, ay nagiging sakim na tayo at wala na tayong pakailam o pagmamalasakit sa ating kapwa? Huwag na huwag po natin kakalimutan. Una, magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala din tayo sa mga biyaya at talentong ipinagkaloob sa atin. Kaya nga po ipinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, Diyos mismo nagtitiwala na mapapayaman natin at gagamitin natin sa tama ang lahat ng kaloob na ibinigay niya sa atin. Di po ba't ang tawag sa atin ay katiwala? Dahil tayo ay pinagtiwalaan. Sayang naman ang tiwalang ibinigay ng Diyos sa atin kung hindi tayo marunong kumilos at magpalago ng mga ito. Binigyan tayo ng Diyos ng lakas, kagalingan, at kapangyarihan. Marami po tayong pwedeng maabot. Malayo po ang pwede nating marating kung gagamitin natin ng husto, tama, at mabuti ang mga kaloob niyang ipinagkatiwala sa atin. Huwag tayong matakot. Hindi tayo nag-iisa. Kasama lagi natin si Jesus Nazareno. Maliwanag din po na hindi nais ng Diyos na tayo ay manlamang o mandaya. Ang anumang uri ng paglulustay, pang-iisa, pang-aabuso ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para mamunga, hindi upang manlamang sa ating kapwa. Kaya nga bilang kanyang mga katiwala,
bilang katiwala ng kanyang mga biyaya at nilikha. Paano tayo mapagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay pa lamang ay hindi na tayo katiwa-tiwala? Lagi po nating tatandaan, ang bawat isa sa atin binigyan ng Diyos ng talento, kakayahan at kaloob. Bawat isa sa atin may pananagutan na gamitin ang kaloob na iyon para sa higit na ikaluluwalhati ng ating Diyos. Hindi po mahalaga ang regalo o kaloob na ibinigay sa atin, malaki man o maliit, kakaunti man o marami. Ang pinakamahalaga, tayong lahat inaanyayahang maging mabuting katiwala ni Jesus Nazareno. Kaya naman, pagsumikapan natin lagi na maging mabuti at matapat sa lahat ng oras at pagkakataon. Meron pong isang sikat na kasabihan, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Pero may idadagdag po ako dito, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ay laging umaasa at nagtitiwala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.